O eto, no? Nograles versus Duterte sa Davao, mga kababayan. Sigurado kayo, no? Sigurado ba kayo na ang KOJC iboboto kayo? Sigurado, baka tampo sa inyo ang KOJC, ha? Bakit? O kasi 'di ba, si dating Pangulong Duterte meron pang nalalaman, akala niya yung estratehiya, mga kababayan, na late akong late akong magpa-file ng COC o bigla akong lilipat sa ganito tapos babalik ng mayor tapos ganito. Akala niyo effective pa yun ngayon, hindi na. Alaws yun. Hindi na po dahil ngayon mas klaro sa taong bayan kung sino po yung kailangan nila iboto. Tapos ipagmamalaki. Yung KOJC pa lang, ilang ilang libo na. Libo lang naman yan eh. Sabihin mo yung mga nandyan doon sa Davao. May mga KOJC. Ilan sila? 8 milyon, anak ng tinapa. 8 milyon, ni wala nga dumating doon sa inyong parali-rally. Tapos sasabihin nyo, 8 milyon. Lahat ba yung 8 milyon na yan na nakatira sa Davao? Hindi naman ho, mga kababayan. Hindi naman, di ba? Sabihin mo lang, totoo yung 8 milyon nila. Sorry. Hindi ko mapatulan yung 8 milyon nila dahil alam ko wala naman ho, mga kababayan. Attorney Migs Nograles versus Pulong Duterte. Ayan. Lawyer tapos isang hindi makaharap sa pagpapile man lang ng certificate of candidacy niya, mga bossing. Sa Distrito 1 ho to, mga kababayan, ha? Babasahin natin. Sugod, bata pa ako. Public service was already instilled in my heart. I always knew that this what I want to do. Ang magserbisyo sa katauhan. Ayan, katauhan. No? Ang pagrespeto sa tanan, magpabilin pa ako. But anyway, mga bossing, hindi ko nababasahin po. No? Alam naman natin na maganda yung sinasabi dyan ni Migs Nograles. Migs Nograles versus Pulong. Nasandamakmak ang issue, mga kababayan. Sino ang iboboto nyo? Tapos naman sa pagka-mayor, Carlo Nograles versus dating Pangulong Duterte. Yung isa, damatans na. Hindi na kayang magserbisyo niyan. Kung nakikita natin yung mga pagharap-harap po ng dating Pangulong Duterte sa kanyang mga press con, kung ano-ano na po ang pinagsasasabi. Gusto nyo ba yung Davao ganun ang puntahan? Kung saan-saan po. Ngayon, siguro, ito, example na lang. Ngayon, magpapatayo tayo ng dam. Example lang to Kinabukasan ay hindi na pala. Sa susunod na araw, magpapagawa tayo ng ganito. Sa susunod na araw ay hindi na pala. Kumbaga ho, mga kababayan, ngayon ang nangyayari sa Davao is Duterte versus Nograles. No? Mga bossing. Sabi nung iba, boss mo dati yang si Duterte Inappoint ka pa dyan. Wala na pong ganun-ganun ngayon, mga bossing. Kung nakikita mo, madaming issue, madaming problema doon sa makakalaban mo, tatakbuhan mo po talaga yan. At eto pa alam nyo naman, di ba? Nasasabi na natin dyan. May mga nagsasabi sa atin, maisog at KOJC may tampuhan. Maisog at KOJC may tampuhan daw po, mga bossing. Baka nagtatampo sa inyo ang KOJC kasi pinangakuan ninyo na makakapagtago si Kibuloy. Tapos hindi natuloy, hindi nangyari. Paano kayo iboboto ng KOJC niyan? Kung yung KOJC ang pinagmamalaki ninyo. Di ba? Baka bumoto yan sa kabila. Nagtatampo kami sa inyo. Pinabayaan ninyo yung leader ng kulto namin. Yung leader ng kulto namin, ayun, nasa loob na. Paano kayo iboboto niyan? Di ba? Hindi nyo nagawa yung pangako ninyo. Ang dami pang nauto, ang dami pang nauto para daw po sa pagpapabagsak ng gobyerno, yung pagpunta nila sa EDSA at yung sa mga pasama-sama sa Liwasang Bonifacio. Yung iba na-realize, para kikibuloy lang tong pinaglalaban natin dito ayun, nagbaklasa na ho. Nagsialisa na ho, mga kababayan. Yan ang makikita natin ho.
mga bossing. Sabi ni Karina Mochizuki vlog, mas gusto ko yung mix na manalo sa Davao. Bakit ho si Baste Duterte ay hindi tumakbo ng pagka-mayor, mga bossing? Meron pa ho siyang meron pa ho siyang pagkakataon na tumakbo ng pagka-mayor. Sabi siguro ng tatay, mahina ka boy, hindi mo kakayanin si Carlo Nograles. Matatalo ka nun. Kaya ako, kasi ho, mga kababayan, pag talaga naman pinagtapat mo yung dalawa at dikit mo, tapos tatanungin mo yung sarili mo, sino iboboto mong mayor dito sa dalawa? Yung isang mambabatas o yung isang mukhang butas-butas? Hindi, joke lang. Isang mambabatas, isang lawyer, o yung parang tambay lang? Tsaka madami din hong butas, no? Nung panahon nila, mga kababayan. Ano po? Sabi, di ba nga sabi ni General Nick Torre, diyan daw sa Davao, hindi naman talaga safe. Nagmumukhang safe lang daw po kasi yung mga inire-report nila, dinodoktor. Isa na yan. Siguro, yan po yung mga lilinisin, no? Ng mga Nograles. Yan po yung mga aaksyonan ng mga Nograles. Tanggalin yung mga sinasabing gumagawa ng mga peking mga birth certificate, gawing katotohanan o gawing totoo na maging safe talaga ang Davao. Maging safe talaga ang Davao, hindi yung safe kunyari sa report, pero dinodoktor pala. Baka sila yung gagawa niyan, mga bossing. Kaya, ang taong bayan dyan, malamang sa alamang po, mga bossing, susubukan, no? Susubukan ulit na pumili ng ibang kandidato. Kaya yung si Baste, etchapuera muna Vice Mayor ka, hindi mo kaya ang kalaban. Diyan ka muna. Yan ang pinapaniwalaan ko ho dyan, mga kababayan. Since napag-usapan na din po natin na ang dating Pangulong Duterte, ituloy na po natin, mga bossing. Mukhang siguro ho, no? Dahil nga election at tatakbo bilang mayor, kaya nasabi nito na sige, a-attend ako ng Quadcom committee, no? Ng Quadcom hearing. Ayan. Ako yun po ang unang pumasok sa isipan ko, mga kababayan. No? Unang pumasok po sa isip ko, kaya yan sinabi ni Duterte na siya ay a-attend na sa mga Quadcom hearing kasi mag-e-election po. Diba? Kasi kapag siya sinabi niya, hindi ako da-attend dyan, makakabawas po sa popularidad niya yun. Makakabawas po sa botante niya yun, mga bossing. Kaya, sige, a-attend na ako dyan. No?